imbag nga Rabii Cordillera. Ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Ako si Clint Isbantutanes, Daytuiti, Daddad at para sinanungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. Ilocano pala. Any language naman kuya. At para sa episode na ito ay kasama natin si Police Staff Sergeant Dwight Alexis Supsupin all the way from the 15th Regional Mobile Force Company or Battalion. Ano ba? Battalion po ba? Ayun. So, ay sana namang magandang episode ang ating pag-uusapan ngayon dahil tatanungin natin kung paano nga ba ang isang buhay ng isang police officer. Ayan. So bago ang lahat, kumustahin po natin si Kuya Dwight. Kumusta naman po kayo? As usual, trabaho ng pulis. Oh. Okay. Ayan. So, wag na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tanungin na natin si Kuya Dwight. Kumusta naman po ang buhay bilang isang police officer? Ayun, yun. Yung pinakamatinding buhay ang pagiging isang pulis. Ang karamihan kasi sa atin, ang alam sa lang sa pagiging pulis, nakadikit doon sa to serve and protect. Nung nakaraan nga, galing ako doon sa may interview ng Metrobank. Ang unang tanong sa akin, bakit daw noble profession? Noble profession ang pagiging isang police officer. Dalawa lang naman yung sagot ko doon. Yung unang-una sa lahat kasi, ang pagiging pulis kasi parang wala siyang limitasyon. Hindi lang siya yung service na tinatawag napakalawak ng scope at hindi rin maipaliwanag. Tinanong sa akin, ba't hindi man maipaliwanag? Kasi, yun siya bilhin sa akin, paano hindi mo maipaliwanag, ma'am? Kasi ang alam ko lang talaga ang gagawin namin as police, yung nakikita natin usually, magpapatupad ng batas, magta-traffic, magpapatrolya, ganun, magche-checkpoint, yun lang. Kaso nung nagpulis ako doon ko na nakita, hindi talaga pala pwedeng ipaliwanag sa isang salita, isang paragraph, isang kwentuhan yung pagiging pulis. Kasi kahit pinakasimpleng problema dyan sa komunidad, itatawag sa'yo. Nawawalang pusa, itatawag sa'yo. Sunog, itatawag sa'yo. Ikaw yung nabarahang kanal, pati yung nabarahang kanal, itatawag sa'yo. Tapos, ayun nga, kaya pala sinasabi nung mga nagtuturo sa amin doon sa training school doon, pag pulis kayo, dapat alam nyo lahat. Hindi pwedeng sabihin nyo pag may nagtanong sa inyo, nagreklamo sa inyo, hindi pwedeng sabihin, hindi ko alam yan. Dapat gumawa ka ng paraan para malaman mo yan. Kasi lahat isusumbong sa'yo. Yung jack of all trades na sinatawag nila. Kailangan pala. Kaya yun po ang, tas yun yung una na sinabi ko. Tas ano yung pangalawa? Yung pangalawa po kasi pag sinabi nating pulis, meron akong maalalang kwento noong tungkol doon sa may pension, usapang pension noon. Nung usapang pension kasi noon, di ba, ang pension namin is being paid by the government. Yes. Pero gusto nilang baguhin na ngayon ang magiging pension na is magko-contribute na kami. Maraming pumalag. Nung maraming pumalag, yun nga, may mga nagsalita kasing ibang tao, kinukumpara nila sa ibang profession. Na sinabi nila, bakit yung iba, yung mga doktor, yung mga nurse, parang ganun na, kinukumpara nila, sila nagko-contribute naman sila, yung mga government employees. Tapos maalala ko, merong isang officer po nun, na nagsabi na, iba po kasi sa pulis. Iba sa pulis pag yung trabaho ng isang pulis. Tapos meron ulit nagtanong sa akin, paano magkaiba? Pareho lang naman tayong nagtatrabaho. Kasi pag pulis po, ang sinabi ko doon, nurse yun yung nagtanong sa akin, tapos sinabi ko, pag pulis kasi, buhay. Buhay na yung pag nag-take out ka, ibig sabihin mo, inialay mo na ang buhay mo. Sabi niya, kami na rin naman sa ospital, inaalay namin yung buhay namin kasi pag may pwede kaming mahawaan ng sakit, ganun, mas mamamatay. Ganun, nag-isip ako, paano kaya ito ipapaliwanag? Okay, ganito. Ano ba yung gamit nyo pag nasa ospital kayo? Tapos sabi niya, stethoscope, injection, gamot. Anong gamit namin na nakikita nyo, naobserbahan nyo pag andyan kami naka-uniforme? Baril. Ibig sabihin nun, yung tignan mo pa lang doon sa gamit, doon sa baril pa lang na gamit-gamit namin kung bakit inisyo namin doon. Kasi ang ibig sabihin nun, makikipagpatayan kami, alang-alang doon sa trabaho. Tapos doon naman yan na-realize, oo nga no. Kaya yun yung one ko, yung doon sa pagiging police. In a simplest term, kahit akong mag-isip doon sa mga sinabi ko, ang hirap talagang ipaliwanag ko. Kaya nga po. Kasi kailangan lahat ng skills meron sa inyo para ma-serve nyo talaga ang community. Ano po.
Kaya yun yung kwan natin, yung pagkakaiba ng pagiging isang pulis naman dun sa ibang mga professions, yung ibang professions siguro. Ayan, so talaga namang parang ang hirap pala, no, ang buhay ng pagiging isang pulis. Pero aside from siguro mahirap yung buhay ng pagiging isang pulis, ano naman po ang pinakamasayang part ng pagiging isang pulis? Ayun din, ang pinakamasayang part naman ng pagiging isang pulis, yung sinabi ko kanina. Kasi pag iniisip mo, nagawa ko pala yun. Yung nakakatuwa nun na, nung nag-crim ako, pagkatapos kong mag-crim, magpupulis ako, magta-traffic ako dyan. Yun lang yung parang expectation ko sa pagiging pulis. Nung nagpulis ako, ang nakakatuwang part dun, yung expectation ko nag-overlap. Tapos, gagawin pa pala ng pulis ito. Kaya yun yung kwan naman, yun yung parang maganda sa pagiging isang pulis is, hindi ka lang stick doon kung ano yung job description mo, kailangan mo ring mag-isip kung paano po pa magagampanan yung pagiging isang pulis mo na wala na doon sa may job description. Talagang ang gagamitin mo talaga yung utak mo. Tapos yun, kailangan mo maging resourceful. Tapos yun nga, hindi mo pwedeng limitahan yung pag-iisip mo na parang ang pulis ang dapat gawin lang nito ay hanggang dito, hindi. Yun yung nakakatuwang part doon na mas makikita mo pa na mas marami ka pa palang magagawa kaysa sa doon. Yun yung pinaka nakakatuwa naman doon. Ayan, napaka-noble naman po ng kaya pag mga pulis. Kaya baka after how many years magpulis na rin. Magpulis ka na. Sino? Magpulis na rin po si Kuya Clint. Ayan. Happy na ako dito eh. Ayan. So, na-mention nyo baka kanina. magalit sa atin yung PIA pag nagpulis. Ayan, so na-mention nyo kuya, na criminology po yung course na nakuha ninyo. So parang pinangarap nyo po talaga na maging isang pulis. Hindi rin. Oh, okay. Kasi nung pagka-graduate ko ng high school, actually mag-enroll ako ng college, wala talaga akong maisip noon na kung ano yung course na kukunin ko. Okay. Kasama ko ngayon yung tatay ko, tas ang sinabi niya sa akin, yung unang sinabi sa akin ng tatay ko, mag-nurse ka na lang para mag-abroad ka. Tas nung pumunta kami doon sa may close gym ng University of Baguio, yung pila ng nurse, ang haba. Yun pala yung reason. Ang haba nung pila ng nurse, tas sinabi ng tatay ko, ang haba naman, nagatindog mo itong tipila. Mag-cream ka na lang. Sige, tas doon na ako pumunta kasi konti lang yung pila nung time na yun, doon sa cream. Kaya doon ako dumiretso ako, doon ako sa cream pumunta. Pero wala akong course na nasa isip pa nun. Siguro hindi pa masyadong matured yung pag-iisip ko nun dun sa future na parang kung ano talaga yung kukunin ko, kung ano yung gusto kong maging. Wala pa talaga sa utak ko nun. Buti lang kasama ko yung tatay ko na lang nagsasabi kung ano yung kukunin ko. Kasi baka pag hindi ko kasama yung tatay ko, baka nag-enroll ulit ako sa high school eh. Grabe naman. So talaga namang... Hindi, wala sa isip ko. Balik na lang ulit ako sa high school. Ganun. Napaka-supportive naman ng father ninyo. Siya pang nagtulak sa inyo na mag-cream. Hindi ako yung supportive sa kanya. Kasi sinuportahan ko yung decision Yung niya. decision niya sa buhay. So, anak, mag-cream ka. Tapos ikaw naman, okay po tayo, I'll support you. Ayan, pero siguro po sir, kuya, sorry. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin is parang may kalakip na destiny. Kasi nung naging pulis po kayo, alam ko naman po na marami naman po kayong mga nagawa para sa, hindi lamang sa community, pero para din sa mga kabataan mismo. Kasi isa ako sa mga naging recipient sa mga programs ng RMFB and I'm very thankful for that. Kasama namin. Ayun. Ito yung pinakamabait. Siya yung pinakamabait actually na recipient sa mga programa natin para sa mga kabataan. Naku, wag niyo po akong lokohin na ganyan. Ayan. Kaya naman sa lahat ng mga ginawa nyo na programs and activities para sa mga kabataan, I believe isa po kayo sa mga semi-finalists ng Metro Bank Foundation ng Most Outstanding Filipino Citizens. Baka pwede pong magbigay kayo ng background kung ano po iyon para malaman ng mga tao na ang kasama natin ngayon ay talaga namang outstanding na Filipino. So, linawin lang ulit natin, semi-finalist pa lang po. Ayan. Kasi pero magpa-finalist na yan. sana nga po,
pinalad naman po tayo na maging semi-finalist doon sa search for the most outstanding Filipinos po ng Metrobank Foundation na ginaganap ngayon. Actually, doon nga tayo galing noong nakaraang Lunes, Martes hanggang Miyerkules doon sa may interview nila kung saan kahit na ang lamig-lamig ng aircon pero nakakakaba. Kasi ikaw ba naman, takin mo mag-interview sa'yo, hindi basta-basta na hindi basta-basta yung mga vice president, mga president. Grabe naman to, hindi ba pwedeng member na lang muna yung kunin? mga vice president, tapos yung may-ari pa ng Metrobank, andun. Hindi ko pa nga alam na andun eh. Sabi nila, andun nga. Ganun ba? Nagulat ako nung pagkatapos nung sinabi nila meron, pero yun lang. Yung naman kung bakit tayo pinalad na nakapasok naman doon is, actually isa na yun dun sa yung nasabi mo nga kanina, recipient po si Kuya Clint dun sa mga activities po natin, mga programa po natin para sa mga kabataan. Ayan. At yun po yung una siguro po natin na ginamit na accomplishment kung bakit po tayo pinalo na nakapasok hanggang semifinals ng Metrobank is yung mga programa po natin. Lalong-lalo na para sa mga kabataan. Bakit nga po kabataan? Yun nga ang sinabi po kasi nila, ang pag-asa ng bayan ay mga nasa kabataan na. Wala na po sa amin sa present generation. Sa atin. Ha? Kabataan. Bata pa ako. Bata ka ba ba? Bata pa ako, grabe. Wala pa ako. Kasi pagbigyan na lang po natin si Kuya Clint kasi baka hindi na tayo makabalik dito. Hindi totoo. Sige, bata na nga lang po. Ayan, so yun nga po, sa henerasyon po namin ngayon sa present generation, wala na po sa amin yung kung ano yung pwedeng mangyari sa yung parang pagbabago ng future, pag-improve ng future, wala na po sa kamay namin yan. Nasa kamay na po yan ng susunod na henerasyon. Pero ano po yung nasa kamay natin ngayon? Ang nasa kamay natin po kasi ngayon, kung paano naman po natin ititrain, kung paano po naman natin aalagaan yung para doon sa susunod na henerasyon. Kasi yun yung problema po sa atin, no? Meron po, ang stick lang po tayo kasi doon sa kasabihan ni Jose Rizal na yung sinabi niyang, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, yun lang. Pero nakakalimutan natin, may dagdag po doon. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, pero base pa rin yan kung paano alagaan naman ng kasalukuyan yung mga kabataan na yun. Hindi basta kabataan kayo, bahala na kayo sa buhay nyo, kayong pag-asa ng bayan. Ang tanong, meron ka bang ginagawa para sila ay maging pag-asa naman ng bayan? Yun yung nakakalimutan ng karamihan sa atin, di ba? So malaki pa rin ang role ng mga malaki pa rin yung role ng present generation. Maalala ko nga yung laging lang sinasabi, ibang-iba yung mga kabataan yun. Laging ganun. Ibang-iba yung mga kabataan yun. We can see that. Yun palagi yung sinasabi ng mga mas matatanda pa sa atin. Ayan, sinali ko na yung sarili ko sa mga kabataan. Kasama tayo. Kasama tayo kasi tayo nandito, hindi makapalag yung iba. Yes. Tayo na ngayon nagsasalita, protektahan natin yung imahe natin. Ganun. Take advantage. Yung mga matatanda kasi ngayon, yung palagi nilang sinasabi, ibang-iba yung mga henerasyon ngayon. Hindi gaya namin nun. Pero bakit hanggang doon lang? Hindi ba rin natin tinanong, ano ba yung ginawa sana namin para yung henerasyon ngayon hindi maging ganito? Yes. Meron ba? Exactly. Yun yung, hindi ko alam kung anong yun. In-invite ako na magsalita. Tapos yung sinabi ko, nga no. Ano bang ginawa naming mga matatanda para hindi sana yung henerasyon ngayon maging ganun? Reklamo kami ng reklamo tapos hindi man lamang tinanong. Tapos nag-usap-usap yung mga magulang, noon ang sipag-sipag nilang mag-alaga sa atin. Ngayon, pag umiyak yung bata, bigyan na lang natin yung cellphone. Kaya buksan na lang natin yung TV. Gano'n na lang. Kaysa sa nun, kaya doon nagtawanan din naman yung mga matatanda nag-usap-usap. Sila na mismo yung nag-reflect. Pala no, sinisisi natin yung henerasyon, di man lang natin tinanong ano bang ginawa natin para yung henerasyon hindi maging ganito. Ayun. Ang haba ng mga sagot sa tanong, no? Kaya nga anyway. So ano naman po kuya yung mga parang naging specific activities natin sa RMFB na nag-push or tumulong para po mapabilang kayo as semi-finalist? Ayan. Kung ganyan sana tinanong mo kanina, hindi na pahaba yung sagot. Sorry naman po, Ayun, anyway. Yung mga naman kung paano naman to. Actually, yung pinakaunang puhunan ko talaga, nung ma-assign ako sa Tajan Mountain Province, doon tayo nagkita. Doon kita nakita. Kasi si Kuya Clint noon, kahit na mga 500 meters away ka sa kanya, maririnig mo talagang merong Clint na nagsasalita. This is about you. Ayaw pala yung sa akin. Yung kwento ko pala yan. Ayaw pala. Show niya pala to. Nakalimutan ko. Akala ko sa akin to eh. Kaya nga. Muntik na kitang tanungin. Tapos ikaw na yung sasagot. Going back to you. Ayun, tapos ako naman,
Yung mga company commanders ko kasi noon, yung mga leaders namin noon, ang lagi nilang parang motto nila sa buhay. Pag alis ko dito bilang company commander, dapat meron ako maiwan na kwento. Tapos inisip ko, dapat hindi lang sila kasi kahit na hindi kami yung officer, mga PNCO lang kami, dapat ganun din dapat yung pag-iisip namin. Naka-align din sa pag-iisip ng mga officers namin. Kaya yun yung tinatak ko sa isip ko, magkaroon lang sana ng kahit 2-3 taon na nakakaalala sa akin pag na-reassign na ako sa ibang kwan na. Etong si Dwight, merong nagawa na maganda para sa akin. Kahit 2-3 lang. And doon ko sinimulan. Ang pinakauna talaga dyan is yung dalaw pagmamahal. Ano po yung dalaw pagmamahal? Dalaw pagmamahal activity. Ito ay actually yung title na yun nanggaling yon kay former Mayor Anthony Wooden. Nagpakita po kasi kami ng parang program sa kanya para sa mga kabataan. This is inspirational, motivational na parang program para sa mga kabataan sa Dakudak. Dakudak Tajan Mountain Province. Yun yung pinakauna talaga. And then siya na yung naglagay, maglagay tayo ng title, sabi niya. Nag-iisip pa lang kami, mga 3 segundo nakaisip na siya, dalaw pagmamahal. Kasi saktong February yun, Valentine's. Yun, Valentine's. So hindi ka nag-celebrate ng Valentine's doon? Doon na kami nag-celebrate. Yun yung activity ninyo for the Valentine's. Ang dami naming ka-date. Wow, diba? yung mga bata. Yung mga bata. Tapos yung mga magulang, tapos yung mga teachers, ang dami nila. Yan. Tapos doon nagsimula, tapos doon ko nakita, nung pagkatapos nun, maganda yung feedback ng mga kabataan. Pati yung mga teachers, pati yung principal. Kaya imbis na mag-lunch ako nun, mag-lunch kami, yung principal, tinawag ako sa may office, nag-usap na lang kami, gutom na ako. Nahiya akong sabihin na, sir, gutom na po. Pwede kumain muna tayo. Hindi, maganda yung feedback niya, tapos nakipagkwentuhan siya, kumuha siya ng idea mula doon sa ginawa ko doon kung paano magsalita doon sa harap. Tapos doon rin ako nakakuha ng idea, pwede pala. Pero ngayon, ang problema kasi, alam naman natin, hindi natin maikakaila. Medyo yung image ng pulis kasi malayo sa komunidad. Malayo. Yes. Tapos yun yung pinoproblema ko na isa nun. Maraming misconceptions sa mga pulis. Yun yung pinoproblema ko kasi nun. Pag pumupunta ka sa makipag-coordinate ka, eto na naman yung pulis, magpipicture lang na naman to. Kaya hindi ka siniseryoso. Yun. Yung siniseryoso. Kaya ang ginawa ko nga nun, tinignan ko ano ba yung pinakamagandang grupo dito na pwedeng pakipagpartneran. Doon ko nakita ano yung kwan? Bunom Gens Beati Tadjan. BGBT. Yung organization nun ng mga LGBT doon sa Tadjan. Pero na-extend siya, hindi na lang kwan. Tapos nakikita ko kasi active sila. Pero paano ko makukuha yung kwan naman nito? Yung loob nila. Paano ko makuha? Kaya doon, kahit pulis kami nun, nakikisali kami sa kung ano-anong mga activities para lang makuha. Kasi ganun kahirap talaga i-bridge yung gap na yon. Yung merong, ang maalala ko na activity nun, yung horror, November 1, horror night. Yung mga ganon. Mga ganon. Gawain pa ba ng pulis to? Sabi ng mga kasama ko. Hindi, kailangan kasi nating mai-bridge yung kwan. Di ba, babaguhin to natin yan. Yung perception babaguhin natin. Unti-unti lang. Mahirapan tayo kasi ilang years na ganyan yung tingin sa atin. Tapos yun na, sunod-sunod na. Nung umukay na, dumagdag na yung partners, Luis Hora. Tapos yung pinaka-first na institutionalize namin na activity, Kaalaman at Kapayapaan Project, na ikot sa buong Mountain Province. Kasama ko na doon kasama na namin yung Luis Hora Regional Memorial Hospital, yung psychiatric section sila Doktora Balanza. Doon na lumawak hanggang nung dumating yung time, nadagdag na rin sa partners ang DSWD. Doon ko sila doon sa FDS nila. And then doon na pumasok, yung isa doon sa mga accomplishment na linagay ko is yung youth development session, yung paggawa ng youth development session na camp type. Yun, doon namin ginawa, pinilot doon sa Tapapa National High School. Yung youth development session, lumawak ulit siya. Nakita naman ito ng DepEd, kaya nagkaroon siya ng MOA sa DepEd. And then sa ngayon, dumagdag na rin po yung sa may PAPCOM. Yun yung isa sa talaga na accomplishment. 6 na accomplishment talaga yun. Yung isa pa lang yung kwento ko. Pag kunento ko na yung 5, tanungin ko, baka mahaba na tayo. Hindi ko na lang. Ang natin, di bali, pag nagkaroon siguro ng time, isa-isahin natin yun sa ibang naman. So nice, sa ibang episodes naman ni Kuya Clint. Kasi baka umagahin tayo rito. So
talaga naman ang dami. Abutin tayo ng po. Sabado. O kaya, baka umaga na ng Lunes. Paglabas One week- natin dyan, nagpa-flag racing na sila. Magulat silang lahat. Nandito pa pala kayo. Nandito ganun. pa pala kayo. Ayun, so ang dami naman, so talagang nag-start pala siya, it started in a small vision, Oo, tatlong tao lang talaga. Yun lang. Oo. So it started small and then nag-bloom po siya with the help of syempre maraming mga agencies at Maraming po mga kasi agencies, nagkaroon kayo ng maraming mga mga partners. partnership, ganyan. So talaga namang napaka-noble ng passion ninyo sa buhay. So iba ba yung parang naging expectation nyo talaga from the criminology student tapos ngayon na naging police ka? Ibang-iba talaga yung expectation. Kaya yung Oo. nag-expectation ko nung kwan. Kasi yung hindi ko ikakaya pero nung kwan kasi nung criminology ako, alam mo yung mga perception dun sa pulis doon, siga sa kalsada, ganun. O yan, Oo. siga. Pag nagpulis, siga ka na sa kalsada, ganun. Ay, siga sa kalsada. Parang ganun na rin yung naging isip ko nun. Opo. Ganun na rin, katatakutan ka dyan sa mga kuhan. Ganun ba yun? Oo. Ganun yung kun kasi ng tao nun, kaya yung sinasabi nila sa akin nung nagkuhan ako, kaya yun yung parang expectation ko naman nun na ay, kuhan ba yun? Ganun ba yun? Tapos meron naman akong mga narinig na negative. Tapos, ay hindi ko gagawin yan. Yung mga negative. Ganun yung pag-iisip ko nun. Pero nung nagpulis ako, nag-take out ako, nung dun sa training, tapos nung kuhan na po tayo, binigyan na tayo ng assignment natin sa Regional Mobile Force Battalion, na RPSB pa nun. Regional Public Safety Battalion pa nun. Papalit-palit kasi. Oo. Bakit daw nagpalit? Yun din, hindi ko alam. Basta may safety, okay. Yun na yun. Kayo na yung mga taga-safety, ganun. Basta may safety po, ayan, yun na po yun. Kasi yun nung doon ko nakita, ano ba yung parang objective kasi ng pagiging pulis? Hindi yung parang hindi na ako doon sa activities kasi doon sa activities nagagawa naman natin. Ano ba yung gusto nating mangyari? Ayan. Kasi yun yung gusto nating mangyari, magkaroon ng pagbabago sana na yung peace and order, makuha natin yan, yung public safety, makuha natin yan. Ano bang andun sa peace and order? Ano bang andun sa public safety? Yung bang mere lang na pagpapatrolya? Tapos ano ba yung trabaho ko rito sa assignment ko na to? Tapos ang sinabi nila, terrorism tayo sa terrorism. Sa terrorism yung concentration natin. Makikigera. Yun yung parang susi. Makigera para makuha natin yung peace and order. Tapos makigera para sa peace and order. Parang pagtitig mo, kontra, no? Magkipagpatayan ka. Kasi, bakit ka nagkipagpatayan? Tapos, para sa peace and order po. Sandali. Parang nagmi-misalign ka. Parang hindi aligned Tapos, 50 years na palang ginagawa yun. Walang nangyayari. Oo. Kaya doon na nabago yung yung perception natin. Actually, hindi lang naman yung perception natin kasi perception din ng government. Kaya nagkaroon ng whole of a nation approach. Nung titignan natin, bumalik nga tayo kung paano ba ito nagsisimula kasi. Para doon na tayo. Wag na doon sa wag nating hintayin na maging terorista yung isang tao, tapos doon natin sasalubungin, magpapatayan. Tignan na lang natin, paano ba ito nagiging terorista para pigilan na natin doon? Parang prevention ba? Parang doon sa may sakit, di ba? Pag sakit, mag-research sila, saan ba ito nanggagaling? Para doon pa lang sa may doon na tayo mapaggawa ng prevention measures. Gawin natin. Ano ba itong kwento ng mga rebelde na to? Para simulan natin, paano ba sila nagsisimula? Para doon pa lang, mapigilan na natin. Tapos doon natin nakita na, ayun pala yun. Na doon sa natin is yung tinatawag na natin na kawalan ng trabaho. Parang yung nagsimula yan doon sa mga problema, issues na makukuha mo talaga sa normal na komunidad. Paano yun? Mga normal na issues, yung hindi makapag-aral kasi walang pera, yung pang-araw-araw na pagkukunan ng papakain sa pamilya. Yun pala naman yung kaya doon na tayo pumunta. Pumunta na tayo doon. Huwag na nating hintayin sila doon na pumunta doon sa may maging terorista tsaka salubungin. Salubungin na natin sila doon. Tulungan na lang natin sila doon. Kasi ang pangit kasi ng itsura noon, yung sinabi ko nga kanina. Tatanungin ka, ano bang gusto mong mangyari? Kapayapaan. Pero nakipagpatayan. Ayun. Parang so parang nagigets ko ito, kuya, na isa ito sa mga reasons kung bakit nagkakandak kayo ng activities sa mga kabataan. Yun, kasi alam na natin na isa sila sa mga napaka-at risk na mag-join sa mga ganitong organization. So habang nandun pa sila sa schools, ganyan, ay ginagawa na ninyo ang mga measures para talagang mapunta sila sa tamang landas. Oo, yun na lang ko natin kasi kung nga natin,
inamin din naman ng mga yung teroristang grupo, inamin din lang naman yung mga founders nila, yung mga matatas na opisyal nila. Ang pag-asa rin ng terorismo, kabataan din. Oo, kasi kabataan din. Kaya yun din yung puhunan nila. Kaya doon tayo concentrate. Punta rin tayo sa mga kabataan yung puhunan nila. Putulin natin yung puhunan nila. Para dumating na yung time, wala na po silang ma-recruit, wala na po silang maloko. Kaya yung mga activities natin, karamihan sa mga ginawa nating programa, karamihan sa mga ginawa nating activities, para doon sa mga kabataan na kagaya natin. Ayun. Dagdag natin yung kagaya natin. So it's more of a holistic approach po sir kasi nagkaroon actually ng issue minsan kasi sa mga activities na po ng RMFB na parang nagkakaroon ng militarization sa mga kabataan which is hindi naman po. Ano po? Yun yung isa rin yung doon sa may syempre pag itong sa kalaban kasi pag nakikita nila na effective yung ginagawa mo, kailangan na nilang kontrahan yan kasi apektado na sila. Tapos dito lumabas yung militarisasyon. Yung militarisasyon. Kaya tinignan ko anong bang ibig sabihin ng militarisasyon. Ang ibig sabihin pala ng militarisasyon, pupunta ka doon. Doon sa militarisasyon sa mga kabataan, pupuntahan mo yung mga kabataan, tuturuan mo sila na gumamit ng armas, tuturuan mo sila na gumamit ng dahas, para makipaglaban, makipaggera. Yun pala yung napakasimpleng ibig sabihin nun. Pero kung i-review natin, tinuturuan ba namin silang gumamit ng armas? Hindi naman. Hindi naman namin sila tinuturuan na gumamit ng armas. Tapos nagtanong ako ngayon doon sa may isa akong kakilalang dating commander ng NPA. Tinanong ko, bakit yun? Hindi naman yung ibig sabihin. Kasi kung nagsasalita yung mga yan sa publiko, kailangang negatibo kaagad yung banggitin nilang salita. Hindi na yung publiko naman na nakikinig, alam naman natin yung parang chismoso, di ba? Minsan. Kung ano yung narinig nila, yun na yun. Hindi naman nila tatanungin, ano po ba kasi ibig sabihin ng militarisasyon? Hindi. Uy, ang kwan lang nila, yung pulis daw nagpimilitarisasyon, yung pulis daw. Ganun na agad. Kaya doon din naman yung tinitake advantage ng mato, parang psychological warfare na. Na dinadaan na lang sa tinatawag na yung dinadaan na lang talaga sa cywar. Kasi karamihan naman sa atin, hindi naman magre-research yan . Hindi naman magre-research yan. Kaya ang gamitin natin, negatibong word, kahit hindi naman talaga akma kung titignan mo yung ibig sabihin, basta ang marinig lang ng tao, negatibo, yun yung tatatak na sa isip nila. Ganun pala yun. Kaya yun, ang ginawa na lang namin, paniliwanag namin, ang militarisasyon, tuturuan gumamit ng armas para makipaglaban, makipaggera. Pero hindi po yung ginagawa namin. Kahit na umikot po tayo sa mga schools, hindi po namin sila tinuturuan gumamit ng armas. Totoo. Ginagamit lang po nila yan for the sake of propaganda para matigil yung activity. Ayun. Kasi nag-join ako sa mga activities natin. And karamihan naman po sa mga ginagawa natin sa activities is more on information education campaigns. And napaka-holistic actually ng mga approach na activities nyo. Po kuya? Kasi hindi lang yung, it's not just about terrorism, meron ding mga drugs, yung mga ganon, kailangan ma-solve din ng ganitong issues, health, leadership, ang dami po actually mga activities. So, wag po kayo mag-alala kasi ang ating mga kapulisan ngayon ay talaga namang ginagawa ang lahat para mas mapabuti pa ang buhay ng ating mga kabataan. Ayun. So, kung naman yung doon sa publiko naman, hindi po perfecto yung organization namin. Yes. Kasi wala naman pong organization na perfecto, lalong-lalo na pag ang isang organization, ang nandun sa loob nun ay mga tao. Pag siguro, mga makina siguro na pwede mong i-program, perfect talaga. Meron din po namang, hindi ko naman pwedeng sabihin na okay na po ang PNP ngayon, perfect na po. Hindi po. Kasi ang andun po, mga tao lang po, hindi naman po perfecto. Nagkukumit pa rin po ng mistake. Pero rest assured naman, ang mga membro po ng Philippine National Police, kaming mga PNCOs, ay gumagawa pa rin naman po ng paraan para kahit papano ay hindi lang mapagsilbihan yung publiko na naayon dun sa job description namin. Kung hindi para mas, makahanap pa kami ng paraan kung paano pa makatulong na magkaroon talaga ng impact, magkaroon talaga tayo ng impact sa mga buhay ng mga pinagsisilbihan natin publiko, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Ayun, so talaga namang napaka-noble ng vision ng mga taga-PNP ngayon. Bigla na lang tayong tumatawa dito. Hindi kasi pag talagang iniisip mo. Oo nga. Paano? Pero kung gusto talaga nating magkaroon ng impact, kailangan na talaga nating lawakan din yung pag-iisip natin. Na yung iba nga tinatanong sa atin, trabaho pa po ba ng pulisyan? Hindi po
po ang trabaho ng pulis humabol ng kriminal, parang ganun. Pero sa pagiging isang pagpulis ka kasi nakikita mo talaga kung ano yung problema. Nakikita mo hindi lang yung problema kung hindi yung sanhi ng problema. Kaya as much as possible, doon pa lang sa sanhi ng problema, andun ka na. Kaysa yung maging problema pa, tsaka ka pumapasok, mas mahirap yun. Exactly, opo. Mas maganda pa din na natigil na yung problem para wala maging problema. Para wala maging problema. Ayan, so ang sipag naman po ng ating mga taga-PNP, kasi talagang pumupunta kayo sa mga root causes and of course sa mga grassroots level para matulungan ang mga community members. Ayan, so sa mga lahat ng mga nangyayari sa mundo ngayon and sa ating bansa, kumusta naman po ang pagiging isang police officer? Nahihirapan na po ba kayo? Paano po? Is it hard to become a police officer ngayon? Pag titignan naman natin, yung sabihin na nating pagiging na madali ang maging pulis, mahirap ang maging pulis, nasa taon na po yun. Okay. Yun yung nakita ko, nasa taon na po yun. Kasi nung nasa perception mo pa rin yun. Opo. Kasi kung doon sa mga ginagawa mo, yung sa isip mo parang puro negatibo na ang hirap naman nito, ganun naman to, ganun. Parang ang hirap talaga. Opo. Mahihirapan ka lalo. Kaysa nung maraming kailangang gawing trabaho ang pulis, pero pag sa'yo naman gusto mo yung ginagawa mo, wala kang magiging problema doon. Kahit na alam mong alam na nating sabihin na nating mahirap pero parang bukal naman sa loob mo yung ginagawa mo na hindi ka parang napipilitan sa mga ginagawa mo. Sabihin na nating kinukuha nun yung halos lahat ng time mo pero parang okay din lang naman sa'yo. Parang kaya nasa na rin yan. Parang nasa kung paano i-value pa rin nung pulis, kung paano i-value ng isang individual, kung ano yung iniatang na responsibilidad sa kanya, kung paano yung pagiging reaksyon niya sa mga bagay-bagay. Kasi wala namang madali. Yes. Sa lahat naman wala namang madali. Kahit nga yung pinakamayaman Problema nila ang problema rin nila kasi minsan wala na silang oras sa kanilang pamilya din. Kasi bilang mayaman, ang dami nilang kailangang i-manage, ang dami nilang kailangang bantayan. Yung iba kasi gusto ko rin maging mayaman para pero meron akong nakitang interview na hindi. Kung gusto mong protektahan yung kayamanan mo, hindi ka pwedeng umupo lang dyan mag-relax. Kailangan mo pa rin magbantay, kailangan mo pa rin magugol ng oras. Meron pa nga yung nakita kong interview, kailangan mo pa rin magbasa, kailangan mo maging updated. Tapos lalong-lalo na pag yung kailangan mo mag-travel, tapos ilang araw kang wala sa bahay nyo. Yun yung nakalimutan ko na kung saan ko ito napanood. Pero yun doon ko na-realize, wala pala talagang madali. Lahat ko. Depende talaga lang yan sa reaction mo kung gusto mo ba talaga yung ginagawa mo. Meron nga akong yung boss nga namin, which is very right na sinabi niya, pag nakita mong hindi ka na comfortable, kung nakita mong hindi ka na, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo, lumabas ka na. Maghanap ka na ng ibang yung komportable kaysa pag hindi ka komportable kasi apektado yung sarili mo, isip mo, katawan mo, yung physical na katawan mo, hindi lang yung maging apektado nila yung pamilya mo. Pag hindi ka komportable, di lumabas ka na lang, ganun na lang. Kasi pahirapan mo pa yung sarili mo. Kaya nga po. Ayan. So, with all of those issues or alam natin, mahirap talaga ang wala talagang madaling trabaho sa lahat. Lahat talaga napaka-challenging ng buhay. Ayan. Pero baka may mga masasabi po kayo na kailangang i-prepare ang mga kabataan na kagaya ko na gustong maging pulis. Ayun, sa mga kabataan po na gustong maging pulis, ang unang-una po nating i-prepare is yung utak po natin, yung isip po natin. Dapat naka-mindset na tayo sa mga ganitong bagay. Hindi yung ang karamihan kasi parang nung before pang estudyante pa lang, mali na yung mindsetting. Mali na yung mindsetting na parang magiging pulis ako para yumaman ako. Magiging pulis ako para maging madali yung buhay ko, para na lang. Kaya nga sinabi ko nila, walang madaling bagay. Kaya dapat unahin muna nating iset yung utak natin na dapat ikuan natin na pagkatapos kong graduate, pagkatapos kong makapagtapos, kung ano yung paghihirap na naranasan ko nung estudyante pa lang ako, mas mahirap pa yung mararanasan ko times 10, times 20 paglabas sa real world. Kasi pag naka-mindset ka, nakaset yung utak mo na gano'n na talaga yun, inaccept mo na gano'n na talaga yun, hindi ka mahihirapan. Kasi may dumating na challenge.
Hindi ka naman problema kasi naka-mindset ka na eh. Alam ko, darating to eh. Oo. Nakakuha na ako, naka-prepare na ako. Yung iba sa amin, yung na-observe ko, ang daming nagre-resign pag doon sa training. Kasi hindi sila, kung titignan mo naman yung katawan nila, okay naman. Oo. Mas malaki nga yung muscle nila eh, kaysa sa akin. Mas malaki naman, mas okay naman to. Mas malaki naman yung muscle kaysa sa akin. Ang problema kasi doon, iba yung pagka-mindset nila. Kaya nung pumunta, nagulat sila, ay, hirap pala nito. Hindi ko pala konto. Tapos yan, umalis. Merong isang minsan, yung nag-resign na sa lubong ko, sising-sisi ngayon. Sising-sisi. Bakit? Anong nangyari? Naging kwan siya nga ata ngayon ng isang malaking grocery store. Driver siya. Driver siya. Okay naman daw yung, sahod sa kanya. Pero tinanong ko sa kanya, pero kwan naman, mas okay pa rin pala na kwan. Mahirap pa rin to kasi ganito yung tulog ko, ganun. Wala naman kasi talagang madaling kwan. Kaya yun, mindsetting po. Kung ano yung, kasi tignan mo yung mga estudyante ngayon, di ba? Pag estudyante pa lang, hirap na hirap na. Oo. Dami ng reklamo sa Facebook na parang sila, parang bit-bit na nila yung kwan, globo. Parang tapos, yun nga, magkukon pa sila doon na, tapusin ko na lang yung buhay ko, parang ganun pa yung iba. Tapos, estudyante pa lang. Kaya yun nga, pag nagkipag-usap ako sa mga estudyante, sinasabi ko, preparatory lang po yan. Wala pa yan sa tinatawag nating real life. Pag nakapag-graduate ka, nakapagtapos ka, doon mo makikita talaga. Ang nakasalalay na doon, yung kakainin mo kinabukasan. Ang sa estudyante, nakasalalay na grade. Grade, di ba? Hindi ka mamamatay dyan. Pero ang nakasalalay pag doon sa real world, doon mo talaga pag real life na tinatawag natin, pagka-graduate mo, nakasalalay doon, yung kakainin mo kinabukasan. Kakainin ng pamilya mo kinabukasan, yun nakasalalay doon. Mas mahirap po ang real life compared doon sa may pagiging estudyante. Kaya lagi po nating sinasabi sa mga kapwa po nating kabataan, pag estudyante pa lang kayo, pagtibayin nyo, hindi yung, wag lang yung physical na aspeto, kung hindi, simulan natin sa pag-iisip natin. Proper mindset lang po tayo. Ayun. So aside from the kabataan mismo, ano po sa tingin nyo ang dapat paghandaan din ng mga family members ng mga kabataan or mga pausbong pa lang na gusto maging pulis? Kasi diba, hindi lang yung sarili na affected, pati din ng family. Yan, buti na lang po tinanong mo kasi yan yung isang nagiging problema ng biglang naging pulis. Yan. Okay. Yung isang naging problema kasi pulis ka na nga, iniintindi mo pa kung paano mo asikasuhin yung pamilya mo. Okay. Doon sa mga doon sa mga family members, yun po, yung palagi pong sinasabi, hindi na po pag-aari ng pamilya yung sinasabi kasi pag-aari na po ng gobyerno yung anak nyo, hindi po. Kasi ang hirap ipaliwanag kasi noon, ang hirap ingest, paano pag-may-ari? Ganun. Hindi, ang po, pagmamay-ari na po ng gobyerno yung oras po ng anak ninyo. Ang pagiging pulis po kasi 24/7 po yan. Hindi po porque sinabi po na ang duty ng isang pulis is 8 hours, doon na po tayo. Sasabihin mo, off mo naman yun. Hindi pwede. Hindi po. On call po lagi ang mga pulis. Wala po actually off. Ang term nga minsan sa amin, wash day. Wash day. Wash day. Hindi. Yung wash day? Wash day, doon yung araw na labhan mo yung uniforme mo, labhan mo yung mga damit mo. Para kinabukasan, balik duty po ulit. Opo. Ayan. So yun po yung intindihin po natin. Kasi pag naging pulis po yung mga anak po natin, naging pulis po yung asawa po ninyo, ang dami po niyang iniintinding problema, hindi lang po problema sa bahay, kung hindi problema din po ng ibang tao, kailangan pong intindihin ng pulis. Yun yung problema. Kahit problema ng ibang tao, iintindihin po ng pulis. At sinabi ko nga po kanina, kaya yan po yung natin, wala pong tamang oras. Yun yung isa po doon. Walang tamang oras. Kasi doon palaging nag-aaway yung nag-aaway minsan yung mga mag-asawa na hindi maintindihan. Nung magkasintahan pa lang naman tayo, mag-girlfriend-boyfriend tayo, isang text ko lang sa'yo, 30 minutes, nandito ka na. Pero pag naging pulis na po yung asawa mo, wag mo pong expect 30 minutes andyan na yan. Kasi pag pinilit mo, ang nakasalalay doon, trabaho. Pinilit niyang 30 minutes, pagbalik niya ng opisina, penalty, punishment yan. Baka pwede pa yan yung ikatanggal niya sa trabaho. Trabaho na po ang nakasalalay po dun sa mga yun. Ayun, kaya yung kwan po nila, yung pagpulis po, yung family member mo, ang mag-adjust po dun, hindi po yung pulis. Hindi po siya pwedeng mag-adjust. Hindi po siya pwedeng mag-adjust. Kasi if-follow niya kung ano dapat yung orders, stick to order po kami. Stick to instructions po kami. Yung sinabi po kasi ng iba, i-adjust mo kasi yung oras mo. Hindi po pwede. hindi po pwedeng sabihin natin yung sakuna ilipat natin sa Wednesday. Para sa Monday wala tayong gawin.
Hindi naman natin madidiktahan kailan yung holdapan. Oo. Sabihin natin, pwede bang yung holdapan gawin yung Saturday? O kaya huwag iwas nyo po ng Saturday, Sunday kasi kasama ko po yung pamilya ko. Okay. Hindi naman po pwede yun. Hindi po pwedeng gawin yun. Kaya pag pulis talaga po, ang expect po natin na mag-a-adjust yung family members kasi meron po mas, meron po kayong advantage, mas meron po kayong pagkakataon ni adjust yung mga oras po ninyo. Yun po yung natin sa pulis, hindi po. Kasi hindi po pwedeng mag-adjust ang emergency po para sa amin. Hindi po pwedeng mag-adjust ang response. Response to, yun sinabi nga natin na yung emergencies tsaka response to events. Hindi po pwedeng mag-adjust po yun. Ayun. Kasi kung may mga times na malate kayo, 1 minute man or any second man yan, ang dami ding sasabihin ng mga mga tao po, once na parang na late lang kayo, ang dami ding sasabihin. Malaki din ang impact nito, hindi lamang sa inyo as a police officer, pati din sa mga families kasi minsan nadadamay din sila na yung family na ito ay kapamilya ng police na ito na nan-late sa mga ganun na issues po. Ayun, yun nga hindi rin kwan yun. Yung sabi mo kanina pag na-late ang sabihin na nating may tumawag tapos emergency yun. May na-aksidente, sabihin na natin tapos 30 minutes before tsaka dumating yung police. Ang lapit-lapit lang naman magreklamo, but 30 minutes hindi mo pwedeng sabihin ay pasensya na po, hinatid ko pa po kasi yung anak ko dun sa kwan. Hindi actually yun po yung kwan sa atin. Yun dun sa pagiging pulis po, pag nagpulis ka na, ilagay mo sa utak mo, marami ka ng sinakripisyo. Lalong-lalo na yung oras talaga sa mga mahal mo sa buhay. Ayun. So yun sa mga napakahirap siguro na challenges na kinakaharap ng mga pulis ngayon. Kaya yung mga magpupulis, yun yung isipin nila. Huwag yung isipin nila, pag nagpulis ako, magkakaroon akong baril. Yung isipin nila, yung sakripisyo. Karamihan sa mga, magpupulis ako, magkakaroon ako ng baril. Tapos, uniforme. Yan. Tapos pag maglalakad ako dyan sa daan, yun parang pagbabanggain mo yung poste yung matutumba. And I'm hope na kasi meron din pa rin naman kayong mga trainings, magkakaroon pa rin kayo ng education pag pumasok na kayo sa serbisyo po. So feeling ko kahit ganyan yung mindset ng iba, magbabago lahat pag nandun na sila sa training school. Pero pag yun yung problema kasi natin pag nandun sa training school, yung process kasi ng pagbago ng mindset hindi madali. Pero pag nandun ka sa training school tapos hindi ka talaga naka-mindset, hindi pwedeng baguhin mo agad yung mindset mo, mahirapan ka. Matutulog ka lang. Kaya yung iba, pinipili na lang. Kaya ang dami-dami nga, ang kwan nga ngayon, yung pag after a week, after a month, yun, nagre-resign na umaalis. Dahil doon. Kaya mas magandang before tayo pumasok, dapat intindihin natin. Yung pinakauna is yung sakripisyo. Ano ba yung sasakripisyo ko pag nagpulis ako? Ano ba yung mawawala sa akin pag nagpulis ako? Hindi yung mamemeron sa'yo yung intindihin mo. Yung isipin mo yung mawawala, hindi yung mamemeron. Kasi pag mamemeron, magkakaroon ako ng sweldo, magkakaroon ng baril, magkakaroon ng uniforme, mahirapan ka. Ang intindihin mo, kasi darating at darating naman yun, ang mawawala sa'yo para makapaghanda ka rin. Ayun, so ang dami palang kailangan talagang paghandaan bago maging pulis. Po? Ang daming kwan. Kasi before ka pumasok, kailangan graduate ka ng 4-year course, tapos may eligibility, yung mga ganun. Dapat meron po tayong eligibility sa pagiging kwan. Before po tayong pumasok sa pagiging pulis. Ayan. So, paano po sir yung application pala ng mga pulis? May mga kailangang documents ba na kailangang i-prepare? Marami tayong kailangang documents na kwan. Pag pinopost naman po ito sa mga social medias, tapos meron naman pong ina-announce ang ating mga local police kung ano yung mga dapat ihanda na documents at kailan ito ipapasa at kung saan ito ipapasa. Basta ang importante lang po makuan po natin yung eligibilities po natin. Di bali po, meron po kaming programa regarding dun sa may mga recruitment. Pwede po tayong mag-set para dun sa may recruitment para gugulin natin yung buong oras para doon sa requirements, doon sa mga gustong pumasok, unang-una sa lahat doon sa PNCO, pag gusto mong mag-PNCO, yung non-commissioned officer. At saka dagdag na rin natin kung yung mga gusto ring magkadete ng Philippine National Police Academy. Actually, meron tayong activity na ginagawa kung saan yung Force Commander mismo natin yung umiikot at nagdi-discuss nung mga yun. Pwede nating i-schedule naman yun. Kung pwede po yung aming Force Commander is
Masipag naman siyang pumupunta-punta sa mga ganitong mga activities, mga events. Opo. Ayan. So sa mga gusto pong mga magpulis, ano po yung, baka may Facebook page kayo, ganyan na pwede nila ma-check ang mga announcement ng PNP. Doon naman sa pwede nyo po doon sa may Facebook page po ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region. Meron po tayong Facebook page at meron din po namang Facebook page ang inyong Regional Mobile Force Battalion 15. Sinishare po natin doon yung mga announcement din from the different units of the PNP, especially po yung mga announcement din po ng ating recruitment service. Doon po natin makikita kung kailan po yung may quota, yung recruitments, and hindi lang po quota, kundi yung pating mga documents na kailangan po nating i-prepare. Ayan. So, hindi lang po actually, sir, ano po yung mga recruitment processes, ganyan yung napopost. Doon din po nilalagay ang iba't ibang mga activities ng PNP. Nandun din po yung mga activities po natin, lalong-lalo pa yung RME 15, nandun po, in-update po namin doon kung ano yung mga ginagawa po ng inyong mga lingkod from the Regional Mobile Force Battalion 15 at kung saan nakakarating din po yung ating mga programa, ating mga proyekto at ating mga activities. Ayan. So, I suggest i-follow nyo po ang kanilang mga Facebook page dahil doon nyo po makikita at mas ma-appreciate kung ano yung mga ginagawa ng ating mga kapulisan. Po. So, follow po natin yung ating, search lang po natin yung RMFB Cordillera. Ayun. So, before we finally end our usapan, baka may mga gusto po kayo... Baka may gusto kayong message para sa ating mga community members para din po masuportahan nila ang PNP, especially po sa peace engagement. Ayun. Sa ating publiko, sa ating komunidad, yung pinakauna po dyan is lahat po tayo gusto po natin ng peace and order. Lahat po tayo gusto po natin ng safe na community. Actually, hindi po yan kaya ng pulis lamang, hindi po yan kaya ng gobyerno lamang po. Kailangan po namin ng kooperasyon at suporta ng publiko at komunidad. Kasi bakit po? Hindi po namin kasi may papangako na mababantayan namin kayo 24/7. Pero yung komunidad po, nakikita nyo po lahat ng nangyayari sa inyo, nangyayari sa paligid po ninyo. Ang hiling lang po namin is kooperasyon, ipagbigay alam po sa amin kung ano yung mga nangyayari, mag-report po sa pinakamalapit na police station. Yun po yung una po namin hinihingi kasi hindi po namin alam, hindi po kami andun sa mga harap ng mga bahay ninyo 24/7 nakabantay po doon. Kokonti lamang po kami. Ayun po. And then yun nga po yung sinabi ko, lalong-lalo na nga po sa amin sa Regional Mobile Force, sa mga mobile forces. Hindi po magiging matagumpay yung mga activities namin, hindi po magiging matagumpay yung mga programa namin, mga proyekto namin na walang suporta po ang komunidad. Kasi doon din po kami nang kumukuha ng suporta, doon din po sa ating mga partner stakeholders, sa ating mga partner organizations din po. Kaya po nagiging successful po ang yung Regional Mobile Force Battalion 15 dahil rin po sa mga suportang nakukuha po natin. Hindi po natin ito magagawa nang wala po yun. So, yun lamang po yung hingi po namin sa publiko, sa komunidad. Ayan. Ayun. So, talaga namang kailangan pala lahat ng mga community members, hindi lang mga pulis, ang kailangan magtrabaho. Kailangan din lahat-lahat para mas mapabuti natin ang community natin, especially when it comes to peace issues. Yun nga yung kanila, yung meron po tayong kasabihan na yung peace and order po is everybody's concern. Hindi lamang po. Kahit na anong tumbling po ng kapulisan po ninyo. Kahit na ano pong gawin po namin. Kahit hindi po kami matulog, pero wala pong suporta, wala pong kooperasyon ang komunidad, wala pa rin pong mangyayari. Hindi po namin makakaya po yan. Ayun. So maraming salamat po Kuya Dwight sa oras na ibinigay niyo po sa amin para malaman namin kung ano nga ba ang pakiramdam ng isang police officer. Ayan. At isa na namang napakagandang diskusyon ng ating nagawa ngayong gabi. Kaya naman wag niyo pong kakalimutan na i-follow ang aming Facebook page, that's PIA Cordillera. Meron din po kami sa X and meron din po kami sa TikTok, PIA_Cordillera. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang Dadad at para Sinaninungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Ayun, thank you. Bye-bye po. Bye po. Sa susunod po ulit, mga next year. Yes.